Good morning mga lods. Ayan, kunin natin yung ano yan, rainbow mga lods. Ayan. Sa personal yan mga lods. Solid yan. Wala nang kabahid-bahid, kabahid-bahid yan. Opaline. Ayan. Ayan yung mga alaga natin mga lods. Beautiful wonder. Ayan. Wapa tayo isa. Ayan. Ayan o. Up. Spangle yata yan. Let it, bang. Good morning mga lods. Ayun no, namisa na si Whitey. Ayan, isa pa lang napisa niya. Mukhang kahapon pa to mga lods. Sana mapisa mo lahat kasi yung kapitbahay niya to mga lods, isa lang ang pinisa. 4 yata yung itlog, isa yung napisa. Although naintindihan natin, basal naman. Tapos ito, alam ko 5 to eh. Bakit ngayon 4 na lang? Kahit anong bilang ko, 5 yung nakaraan eh. Pero ngayon 4 na lang, mga lods. Pero anyway, ganun talaga mga lods. Yan yung normal lang, yan yung normal yung mga lods na normal yung cock. Tapos, Japanese rainbow yung niya, yung hen. Pero nagbuga sila ganun mga lods. Kaya yan, yan ang hiwaga ng ibon mga idol. Tapos ito, tingnan nyo, nagkakandara pa na sila sa kasi pinakain ko na naman sila ng integra at saka kanin. Ganyan yan mga lods. Pag yung pinakain ko kahapon ng pinakain ko sila kahapon ng integra, tapos ngayon magsisids. Yan, mag-aagawan sigurado yan mga lods. Pampano yata yan yung integra, pampatakaw. Kaya lang hindi naman pwedeng laging ganun mga idol. Mahirap yun, baka sumobrang taba ng ibon. Kailangan lang yun, kahit sa loob ng 1 linggo, 1 beses, gano'n. May tirang 2 yan. Pero totally, sa tagal ng ngayon ko lang uli napakain sila ng integra eh. Kasi nga mga mga idol, mga bago. Kakalawa kung biglain eh. Yan, umpisa na naman natin pakainin ng kanin ni Tegra yan. Kahit 1 beses, 1 linggo, o kaya sa loob ng 2 linggo, 1 beses, gano'n. Depende na yan mga lods. Kasi ako minsan, pag may mga kanin, binibigyan ko pa rin pero konti lang. Para hindi kasi mahirap din yan kahit sabi mo nasa flying cage yan. Pag sobrang nagpapataba sa ibon yun, delikado rin. Kaya medyo ingat-ingat din. Yung hindi ko binibigay niya mga lods, baka mamaya gayahin nyo yung mga breeder bigyan nyo. Naku, wag, lalo na may mga inakay. Yan, kasi yung hen subo ng subo yan, kaya siguro may namamatay na kasi lumolobo yan mga idol. Kanin kasi yan tapos yung binasa pa yung integra, lolobo pa uli yun kaya may tendency makapatay siya ng inakay. Tapos sa naman, ang delikado ron sa hen, tataba malit lang yung cage pag nasa breeding cage sila, diba kaya ang pinakapayo ko, huwag niyong bibigyan. Siguro kung bigyan nyo yan, konting-konti lang mga lods. So yun yung natin mga lods sa pinaka-payo ni Kuya Juniors. Ayan mga lods. Sarap nilang tingnan, di ba ang nila. Ngayon may ulit mga idol. May nagtatanong ulit pero siguro hindi ko muna sasagutin. Bibigyan daan natin yung kay Lods Jeff. Yan yung naalala nyo yung sinabi ko na di ba na normal nagbuga ng tapos Japanese rainbow nagbuga ng Lutino. So nagpapatotoo siya kasi yung galing sa atin na sinend niya yung video sa akin sabi niya, Lods, gusto mo yan yung mga video niya sinesya, isama mo sa vlog mo, sabi niya. Hindi pa ma-distinguish mga idol siguro Lods, ganito gawin mo. Okay lang yan, sige. Sendan mo lang ako ng video. Tapos natin. Pag yung malaki na, parang
unti-unti. Tapos hanggang sa lumaki sila. Siguro ganun. Ha? Parang gagawa tayo ng konting ano, na katunayan na yan. Totoo yung ano, yung sinasabi ko na ano na nagbuga ng ano yung normal ng dilaw. Saka yung ano, tawag nito, yung Japanese rainbow. Eh di ba parang napakalayo. Eh yun na nga kasi patunay mga idol na sa ngayon wala nang puro. Pero ako alam kong sagutin yan, gaya na sabi ko sa inyo, dahil alaga ko yan. Di ba, no? Gaya nakaraan sabi ko sa inyo, alaga ko kasi kaya alam ko. Ngayon ang nagpapatotoo dyan yung kalods natin na si Jeff, si Jerome, kumbaga, si Cabrera. Ano yun, sabi niya, ito Lods, oh, pula rin yung mata no, ano, ito yung galing sa'yo. Ayun, nakita ko, sabi ko nga sa kanya, malamang ang nagbubuga ng ano, yung kak. Kasi yung kak na naibigay ko sa kanya, tsaka yung kak ko, parehas na parehas, mga Lods. Normal, tapos yung kulay, parehas. So, kumpirmado magkapatid. Ngayon, ang kagandahan pa doon, baka pati yung, ano, yung hen niya, at saka yung hen ko, magkapatid. Eh, talaga magbubuga yan, Lods. Yun ang kagandahan dyan. Sa isang pares mo, may possible magbuga siya ng normal, di ba? Number 1 yan. Possible din magbuga siya ng Japanese rainbow. Ay, kagaya sa akin. So ngayon, nagbubuga siya ng Lutino. Di maganda. 2 Lutino yung sa akin, mga Lods eh. Ewan ko yung kay Jeff kung ilan yun sa kanya. So yun, yung katunayan. Kaya, ano yan mga idol, yung sabi ko sa inyo, di ba? Na ang mga ano natin, hindi basta-basta. Hindi basta-bastang kahit sabihin mong normal yan. Di ba? Naalala nyo yung sinabi ko. Kasi nga, alam ko kasi na-experience ko na. Ngayon, ito yung nakakatuwa, di ba? Yung nakikita nyo minsan na yung Hagoromo. O, di ba, no? Wala akong ginamit na ibang breeder doon, yun lang. May lumabas na Hagoromo. O, di ba, no? Maring doon sa kauna-unahang ninuno nila, meron yun. Kasi dati may lumalabas puyo lang, maliit. Ngayon talagang sinolid na. Total hindi Hagoromo, crested mga Lods. Crested pa lang muna siya. Pero nakakatuwa yun. 2 yun mga Lods. Isang Spangle at saka isang dominant pied. So yun ang maganda sa ano natin. So ngayon ito, kung ano nyo, yung nakwento ko sa inyo na nakipag-swap ako sa Lods natin kay JR San Jose. Ayun. Although mga bata pa yun mga Lods. Kasi gusto ko ring mahaluan ng ibang lahi yung ano natin. Nakita ko yung ano niya, mga totally black eh. Hindi ko lang kung ECB yung ano isa eh. Tapos yung dalawa gray wing eh. Full gray wing siya yung pakpak. So yun ang iano natin. Totally yung mga cinnamon sila na hindi masyadong brown. May pagka totally gray ang tingin ko mga Lods eh. Tapos black. Yun ang kulay. Kaya yun paglaki-laki ng mga yan, yan ang ibabangga natin. Para mabago naman ng konti yung lahi ng ano natin. So ganun lang mga idol yung ngayon malay nyo may mga ka-idol tayong may ibon din. Tapos nakita ko na wala akong ganyang mutation. O pwede naman makipag-swap mga Lods. Open tayo sa ganon. Totally kay kay Lods na si JR ano siya, masasabi ko swerte niya. Alam niya kung bakit. Puro binigay ko sa kanya mga solid mga Lods. Kasi kaya binigyan ko siyang mga solid. Pinost niya yun binidyo niya. Sabi ko, ilagay mo nga dyan sa yung magandang camera. Ayusin mo yun. Parang kumbaga, iayos niya yung camera niya tsaka yung setting niya. Kung kasi baka sa camera lang. O sa yung area, baka kulang sa liwanag. Eh di ginawa. Ganun pa rin ang kulay mga Lods, sabi ko. Kaya sabi ko, biya mo, kay JR. Bibili dapat yun mga Lods. Sabi ko, wag ka lang bumili. Swap na lang tayo para magkakulay ang ibon mo. Parang natuwa lang ako kasi
Para ako nanonood mga lods ng black and white na video eh. So sabi ko para magkakulay yung yung ibunan mo. Ayun, at tiniti ako mga lods. Yung binigay ko sa kanya, gaganda yung mutation ng ibon niya. So ganun lang ang natin mga idol na gusto nating kasi ako mga lods ganito. Lalo yung mga mag-ibon na kagaya natin. Ito, gaya na sabi ko, depende lang yung pag natuwa ako mga lods. Di ba, no? May yun, may partida pag natuwa ako. Pero pag di ako natuwa, yun lang, wala. Ganun lang mga idol. At saka kung bibili man kayo rito, sulit yung mabibili nyo kasi tingnan nyo bibili kayo sa palagay mo na pet market, okay, granting. Mas mura ng konti lang. Hindi nyo na matanong yun. Ano ba ang mutation? Wala na yun. Wala nang pakialam sa iyo, mga lods. Nabili mo na ibon niya eh. Tsaka, paano kung inaangkat lang yun? Wala na, di ba, no? Kasi may ganyan eh. May naman nakakausap akong ganyan, mga lods. Mga nagbebenta sila sa pet market pero inaangkat lang nila yun. Ganun na labanan dyan. Kaya minsan pag tinanong mo yung pinanggalingan ng ibon, di nila alam. Ano lang yun, minsan sasabihin sa'yo ganito, ganyan, pero wala, malabo yun mga idol. Pero sa akin, gagaya ko, di ba, no? Nagbibritas, nagbablog pa. Pag bumili kayo sa akin, so natatanong nyo ako, Lods, ganito, ganyan, no? Alam ko sagutin kung ano yung ng ibon. Di ba, no? Pag pinakita nyo yung ibon, so alam ko yung nanay niya, alam ko yung lahi niya, kung ano ibubugay niya. Kasi nakailang beses nang bugay yung mga parents niya, kaya alam natin sagutin yung mga lods. Yun lang ang advantage ng bumibili ka sa breeder tapos nagbablog. Basta yung tapat mga lods yung wag lang kasi naglipa na yung makabenta lang kahit hindi totoo, yayariin ka talaga. Pero mga lods, sabi ko sa inyo nagbebenta lang ako dahil sa patuka. Yun lang yun. Di ba na? So, ibig sabihin, alagang-alaga yung natin. Kasi lang naman to parang wala lang. Libangan lang natin to. Tapos sa vlog, malay nyo, kumita tayo sa vlog. Yun lang kaya pag nag-vlog kayo, nakakasiguro kayo na yung ibon, unang-una, hindi ko kayo bibigyan ng may depekto. Hindi ko ibibigyan nun. Unang-una, nakakahiya yun. Binayaran ka ng tao tapos bibigyan ko may tama, mali yun. At ang isa pa mga lods, kaya hindi ko kayo mabibigyan ng may depekto, hindi naman sa wala akong ganong ibon. Siguro masasabi ko may depektong ibon ko yung kinalbo lang pero yun tumutubo yun mga lods. Pag tumubo yun, wala na yun, di ba na? O kaya yung mahina, hindi, wala akong ganong ibon. Hindi ako nagbibigay ng ganong ibon mga lods. Pag mahina ang ibon ko, iniiwalay ko yan. Palalakasin ko yan, pakakainin ko ng tama. Totally, may ibon akong ganun na minsan matamlay. Ilalagay ko sa isang cage na yung hindi sila masyadong marami. Ilalagaan ko yun hanggang sa makarecover. Ganun yan mga idol. Kaya napakalabo na yung mga ibon na galing sa akin maibigay ko, lalo na bumili ka. Tapos ibibigay ko, may tama, hindi. Malabo yun mga lods. So, yun ang advantage ng bumibili ka sa breeder na, yung breeder na tapat mga lods, kasi may breeder, hindi tapat minsan. Kaya yung nakwento kong yung taga Pampanga na Siboy, Siboy Karga. So, yun mga idol. Ayaw natin yun kasi napaka-konting pera, manloloko ka pa kung manloloko ka rin lang, lakihan mo na, di ba, no? At least, pag hinabol ka ng alagad ng batas, may panakbo ka. Ito yun, ipamasahin papuntang kulang ko mga lods, di ba, no? Kaya ganun lang yung mga idol. Yun ang advantage na kaya kong sabihin. Kasi minsan may nagtanong sa akin, parang namahalan siya. Tinuro ko. Sabi ko, gusto mong mura lods? Sabi ko, tinuro ko. Sabi ko, sakay ka ng ganito kasi dalawa yung lugar na tinuro ko papuntang Grotto tsaka papunta dito sa may Malabon. Sabi ko dyan may mura, kaya lang sabi ko hindi ka nakakasiguro dyan, tsambahan, di ba no?
Ang totoo ako, dyan ako bumili nung una eh. O, ilan yung namatay sa akin. Dami kong namatay na ibon dyan. Ang ano, tigla na lang ano eh. Di natin alam. Maring may tama na talaga yung ibon. So yun ang ano, yun yung disadvantage sa pagbili. Although, eto, turuan ko kayo. Pag ba gusto nyo bumili sa mga ano, para makita nyo lang na ako, hindi naman kita lang ang hinahabol ko sa mga ibon. Tuturuan ko kayo kung bibili kayo sa mga pet market. Balak nyo mag-alaga, wag lang kayong bibilin 2 pares. Wag. Bumili kayo 5 pares. Kasi sa 5 pares, sigurado may mamamatay dyan. Kasi una-una mga idol, mga bata pa yan, mga kabababa pa lang yata. So pag binyahe mo malayo yan, may tendency talaga mamatay yan. Ganun yun mga lods. Kaya ang pinakapayo ko, kung bibili kayo, mag-aalaga kayo, damihan nyo. Bili kayo 5 pares yan. At least mamatay man ng 4, meron pang 6. So makakaparami ka pa rin mga lods. Diba, no? Yan yung pinaka-tip. Pag gusto nyo doon sa mura, sa pet market. Tsaka mo kwentahin. Bumili ka 10, patay ang 4. Magkano na isa? Di ganun din. Palagay mo na 500 yung pares. Di 2.5. Namatay yung 2 pares. Magkano pumatak yung 3 pares? Ganun ang pagkwenta. Sa akin, maawa ng Diyos yung mga nabenta ko, lalayo pa nun, mga lots, Batangas, Cavite. Okay yung ibon. Tapos sa Pasay nga, sabi, lots, bakit parang matamlay? Maring ano yun, kasi ang ginawa ng rider nun, tumakbo muna ng Bulacan, sabay takbo sa parang na-stress yung ibon. Kaya hanggat maaari sana, isang biyahe lang, mga lots Pero okay naman, naka-recover naman yung ibon, mga idol. Marami ng na dito sa kapitbahay ko dito, bumili siyang 5 yata. Hindi ko alam kung 5 nga yung binili. Ayun. Malamang naparami na niya kasi hindi na siya bumalik. Tsaka pag may nangyari sa ibon, sigurado malalaman ko dahil dumadaan sa amin yun si ate. Kaya kasi mga lods, may tamang pag-aalaga kasi. Kahit anong klaseng ibon, may tamang pag-aalaga. Ako, swerte ko lang dahil bata pa ako. Mahilig na ako mag-alagang ibon. Tapos, ang kagandahan, may website. Di ba, no? May website. Madali kang di kagaya nung araw, pag-aaralan mo talagang aktual yung ibon, ugali. Wala kang librong mababasa pang mayaman lang libro nung araw pag ganyang mag-aalaga ka ng bibili ka ng libro. Sa panahon ngayon, hindi na. Kahit sa cellphone lang, pwede ka mag-research So, yun, ang pag-aralan natin. Totally nga, dati, ang bala ko lang, wala lang, magparami lang, tas palakihin ang lahi. Ayun, nung may mga nagtatanong na sa mutation, na-curious ako, mga lods. Sabi ko, dapat ko na yata ang pag-aralan talaga, yun. So, nung pinag-aralan natin, ayun na natin, total, nag-aaral ka na, hindi naman tinodo-todo, at least kahit pa paano, pag may nagtanong sa atin, kahit pa paano, may alam na tayo kahit konti. At doon ko rin nalaman, mga lods, na hindi lahat ng libro nagsasabi ng tama. Ganun yun. Yan, kagaya ng FPG na yan. May isang libro, sabi niya, hindi mutation yun. Parang bahagi lang. Although, tayo yun, kaya parang gusto ko siya paniwalaan kasi ganito mga lods. Ito, sa mga may ibon, di ba? Opaline mo, sige, nagbuga. Meron naman talagang clear wing tsaka gray wing tapos black wing. Di ba? Hindi ka pa hindi ka pa ang tawag nito, nagpa-project. Andyan na yan Ibig sabihin, normal siyang nasa ibon na. Di ba, no? Kahit opaline yan, kay spangle yan, kay normal. May ganun talaga. May gray wing, may black wing, may clear wing. Di ba, no? Although yung clear wing, nasa mga high mute na yan Sa normal, parang puro gray at saka black lang. Kaya parang yung kong libro, siya, yung sinulat niya,
hindi niya kino-consider na mutation ng FPG, hindi mutation, sabi niya. Oo nga naman, kasi ako napagpasiyan ko dahil tayo may ibon din. Sa tagal ng panahon, kahit ano siya, kahit anong mutation siya, meron naman talagang clear wing, tapos may gray wing, meron black wing, di ba no? Tapos may halo. Di ba no? Doon nga sa may halo, wala nga tawag doon eh. May puti tsaka yung itim, tapos may gray, wala nga tawag doon eh. Di ba no? Hindi nila mabansagan yun eh. So sabi ng libro, hindi niya tinuturing na mutation yan. Ang sabi niya, bahagi ng mutation. Kasi tingnan mo, di ba no? Opaline full body gray wing. FPG yun eh. Opaline, yun ang talagang niya. Ang mutation niya, opaline. Tapos, spangle, clear wing. Di ba no? Kasi ang clear wing, tsaka gray wing, nasa lahat ng siya halos ng mutation eh. Di ba no? Halos nandun siya eh. So hindi siya masasabing mutation eh. Kasi sa kahit anong mutation, kasi tinignan ko yung mga alaga ko, halos may ganun eh. May mga gray wing, may black wing, may clear wing, andun siya lahat eh. Kahit anong mutation, kay spangle yan, kay lutino yan, di ba no? Sa lutino naghahalo yan eh. Merong gray wing, merong halong clear wing, gano'n. Kaya lang, pinapalagay ng clear wing yan minsan. Kaya nga sabi ko nga, nasa lahat siya eh. Paano mo sasabing mutation niya? Di ba no? Kaya sabi nung nababasa ko, hindi siya mutation. Bahagi. Yan ang pagkano niya. Bahagi siya ng mutation ng ibon. Parang ang niya, sa punto niya, halimbawa, opaline, full body gray wing. Ayun. Kasi may opaline, hindi full body, mga lods, di ba, no? Naghahalo. Di ba? Kaya nga may tinatawag na bio blue, basta may mga blue-green. So, ibig sabihin, naghahalo yung kulay, kaya hindi mo masasabing full body gray wing yun, no? O full body. Kasi halo nga. Ngayon yung FPG, kaya lang naman nila na kasi yung nagkaroon silang idea sa full body, ibig sabihin, puro yung kulay. Full body, di ba no? Gray wing. Yung kabuuan ng katawan niya, yung kabuuan, isa lang ang kulay, tapos gray wing siya, kaya tinawag siyang mutation. Pero sa katotohanan, hindi kung green yun o blue man, tatawagin lang blue series. Blue series lang, kaya green series, gano'n. Kaya sabi ko, parang tama itong So ngayon, hanggat walang paliwanag doon na matibay, siyempre, doon ako doon sa tingin kong tama. Kasi tandaan nyo mga lods, ang isang bagay, sa ngayon tama siya. Pero sa mga susunod na panahon, mali na yan. Parang ganun yan mga idol. Di ba, no? Kung naalala nyo yung inano ko na ginawa kong halimbawa, yung cellphone. 3310, Noong panahon na yun, 2000 to ngayon, 2000. Napakasikat niya. So tama yun. Siya yung patok, siya yung magandang cellphone. Pero dating ang panahon, hindi na totoo yun. Di ba, no? Kaya totoo, marami ng mutation yung cellphone ngayon. Di ba, no? Hindi taon-taon halos ilang buwan lang, may bagong So parang ganun din ang ibon mga idol. Dahil sa dami ng halo-halong pinagpaparis-paris natin, minsan di mo na alam kung anong mutation yung ibon mo. Minsan di mo alam kung spangle pa ba to o dilute ba to o di mo na maintindihan. Kasi nga, ang dami ng mutation mga lods. Ngayon, para sa akin lang to mga lods Ako dahil ako nag-ibon, sabi ko ito hindi mo na alam. Kung maibon ko siya, alam ko kung saan galing, kung ano yung lahi niya. So kung ano yung pinakamalakas na lahi niya, dun ko binabansag yun. Di ba? Halimbawa, alam ko lamang yung yung spangle niya, tapos parang mas sobrang dilute na. Di spangle dilute na di ba no? Kung meron mang ganung
Kung may ganun mga ano. Although ano naman talaga, totoo naman ang spangle. Meron diluted, meron hindi. Ganun din sa opaline, di ba? No? Totally, yung dilute, kaya naano siya na mutation kasi nga, talagang nagbago yung kulay niya mga lods. Kasi nalusaw, o pumutla, o ano pa man. Talaga nag-iba yung ano niya, kung galing siya ng opaline. Kaya meron opaline dilute eh. Di ba no, spangle dilute. May mga ganung termino. Totally, ang ang rainbow. Kaya naging rainbow yan kasi na-dilute na nga eh. Kaya isa rin yung isa rin pinaglalabanan niya ng mga yung dilute na yan eh. Kumbaga parang siya yung siya yung nagpapabago, kumbaga nagtutunaw. Kaya ang ko sa dilute, parang imaginary ko, nasa kanya yung process mga lods. Nasa kanya yung process. Di ba no? Oh, medyo may mga tama pa. Pag na-dilute na, nabubura na yun. Tama nga, nasa kanya yung process. Undiluted, kumbaga sa ibon, nasa processing siya. Pag nagpa-project ka, natunaw na niya, so processing siya. Ngayon, pag pinaris mo sa isa pa, yun na. Makiklear na ng todo. Yun. Yun yung mga lods. Kasi mga lods, ganito, kahit tayo, pwede tayong gumawa ng libro. Di ba, no? Pwede tayong gumawa ng libro eh. Ganito, nag-project kang ganyan, tapos may napalabas kang ganyan. Napag-aralan mo ng to. Pwede kang gumawa ng libro eh. Pwede kang gumawa ng sarili mong pangalan ng ibon. Ganyan naman ang ginagawa ng iba eh. Sa Alps, ganun eh. May Pilipino na invento niya yung yung totally, hindi yung mutation na red factor nga, yun nga, tama, nung una sabi nila, mutation. Pero nung bandang uli, hindi pala mutation yun. Parang sakit lang ng ibon yun sa pakpak, sa balahibo. Parang gano'n, no? Diba, no? Kaya, yung unang sinasabi ng iba na ganito, ganyan. Red factor mutation. Ang bandang uli, bakit binali nila? Hindi pala mutation yan, no? Diba? Parang gano'n din sa mga, mga lods. Kaya naintindihan ko yung gumawa ng na yan na kino-consider niya hindi yung FPG, hindi yan, Blackwing. Isa may bagwis lang mga lods, pinag-uusapan, yung Clearwing. Basta yung tatlo na yan, Blackwing, Clearwing, tsaka yung Greywing, yan. Kino-consider niya hindi mutation, bahagi. Yan, bahagi ng mutation. Kasi talagang naman talaga, totoo naman yun eh. Kahit hindi ka nagpa-project, laging nandun yung tatlong kulay na yan. Pag nagbuga yung ibon mo, laging nandun yun. Lalo na kung medyo may mga karga na yung ibon mo, laging nandun yun. So yun mga lods, hanggang dito lang muna siguro. At napahaba na naman ang ating discussion mga lods. Maraming salamat sa panonood. At sana tulungan nyo na akong maabot na natin mga lods. 19 na lang mga idol. Tigis-isa na kayo para matapos na ang ating 1K mga lods. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!